So guys, dito tayo ngayon sa panahon ni Moises, sa totoo lang naririnig ko lang yan nung nag-aaral ako ng grade 1, pero hindi ko nga alam kung sino si Moises at ano ba talaga si Moises at saan ba talaga nanggagaling si Moises, Kaya alamin natin yung ganap ni Moises noong panahon ni Jesus. So, noong panahon ni Jesus, pagdating ng ikawalong araw ni Jesus, dahil na hanggang ngayon na dala pa natin na kaugalian yung tinutuli, diba? Yung mga batang lalaki. So, yun na nga. So, mga 8 araw pa lang nun si Jesus, siya ay tinuli na. And then, dinasa sa templo ng dumating sa mga tinatawag na paglilinis sa kanila ayon sa kasulatan ni Moises. So, alamin natin kung sino si Moises, kahit ako hindi ko alam yung history ni Moises. So, dapat natin malalaman kung ano ang papel ni Moises sa panahon ni Jesus noon. Kasi si Moises nauna pa kay Jesus, diba? Si Moises, yung Diyos na Ama, yung gumawa sa kanya, So, si Jesus, bata pa nun. So, sa history ni Moises, si Moises ay isang mahalagang tao sa Biblia. Tama. Kasi sa Biblia lang natin nababasa, pero pag hindi natin basahin yung kabuunan na laman ng Biblia, hindi natin alam kung ano ba talaga yung papel ni Moises nung panahon ni Jesus, So, sa kasaysayan ng mga Israelita, ngunit hindi siya direktang konektado sa panahon ni Jesus bilang isang kontemporaryo. So, ibig sabihin, hindi siya konektado dahil na, syempre, matanda na si Jesus, bata pa, So, yun na nga, Si Moises ay pinuno ng mga Israelita, Siya ay isang pinuno, nagadala sa kanila ng mga pag-alipin sa Ehipto patungo sa lupa na pinangako. So, ibig sabihin, pinuno rin siya, Si Moises ay isa ring pinuno, Tapos, siya ang nagtanggap ng 10 utos. Nagtanggap siya ng 10 utos mula sa Diyos. So, itong 10 utos mula sa Diyos na inutos kay Moises, alamin natin ito kasi sa ngayon ang alamin natin yung buhay ni Moises, So, si Moises sa panahon ni Jesus, siya yung napakilala sa kasaysayan ng Israelita, mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mga Israelita ang buhay ni Moises. So, yun yung kanyang papel sa paggawa ng mga bagay upang maunawaan ang plano ng Diyos. So, gumagawa siya ng mga bagay para maunawaan ng mga katauhan ang plano ng Diyos, Yung batas ng ating Panginoon na darating ni Jesus Christ. So, kumbaga, siya yung nagbibigay ng mga gabay sa mga taga-Israelita sa pamumuhay nila para lumapit ang magiging relasyon nila sa ating mahal na Diyos. So, ganun pala yung papel ni Moises, Yung ihahanda niya ang mga tao sa pagdating ni Jesus. Kasi tinuturo niya na si Jesus yung tagapagligtas. So, ibig sabihin, hinahanda niya na yung mga tao na darating na ang Panginoon, si Jesus Christ. Si Moises, ayon din sa kautusan ng ating Diyos, tinutupad niya yung utos ng ating mahal na Ama. Yung Ama, si Jesus, yung Ama ni Jesus, na sa heaven. Pero alam naman natin na si Jesus at yung Ama ay iisa, So, si Moises, kumbaga, ang papel niya dito, yung ihahanda niya yung mga tao sa pagdating ni Jesus upang ipakilala niya sa mga tao na si Jesus ang tagapagligtas,
ang ating kaligtasan. So, bagaman si Moses ay nabubuhay maraming siglo bago ang panahon ni Jesus. So, ang hahaba ng mga buhay nila noon, ang napakahaba ng mga buhay nila noon, no? So, dahil na kailangan na si Moises ginawaan ng obligasyon ng ating mahal na Diyos na mahalagang papel sa pag-unawa sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Kasi siyempre noong panahon ni si Moises lang yung kumbaga yung nagaturo sa mga tao upang kilalanin yung ating mahal na Diyos. So, hinihanda ng mga pulong ni Moises yung mga tao upang sa pagdating ni Jesus. Kasi nung panahon, ang dami ng mga tao na maraming mga kasalanan, So, alamin natin kung ano ba ang 10 utos na inutos kay Moises. May alam din akong 10 utos pero sa mahal na Diyos. Pero siyempre gusto kong matutuhan at mapatunayan. So, hahanapin natin yan sa Bible. So, sa panahon ni Moises, dito ko yun nakikita sa panahon ni Moises sa Lucas 2. Dyan, na nandyan si Moises sa Lucas 2, yung kanyang mga history, nandyan natin makikita, no? Siya ay sa Jerusalem din, no? So, sanggol pa nun si Jesus Christ. So, iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay makatalaga sa Panginoon. So, may kasabihan kasi dati na pag panganay na mga lalaki, pag mamatay ay magiging anghel. Yun yung mga sabi-sabi, Kaya, nung ako'y nanganak at namatay din yung aking panganay, so, masakit man para sa akin, ngunit pinapasa Diyos ko at tinanggap ko ng maluwag sa puso ko kahit alam ko na may mali, ngunit pinapasa Diyos ko. Hindi ako nagtanim ng galit, hindi ako nagsabi sa kung anong bagay sa hospital na pinanganakan ko, ngunit alam ko na mayroong mali. Kaya sabi ko lang, Lord, ikaw na ang bahala. At pinasok ko yun sa sarili ko, yung sinasabi na ang anak na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. So, nang kinuha na ni Jesus yung anak ko, sinabi ko na lang sa sarili ko na magiging anghel siya. So, yun na walang sakit sa puso, walang galit sa mga nangyayari doon sa anak ko dahil na naniniwala ako na yun lahat ay pagbuot rin ng mahal na Diyos. So, kumbaga yung history ni Moises, again, napakalaking papel niya na binigay ng Diyos ng Ama sa kanya upang ihanda ang pagdating ni Jesus Christ, nung napakatao na si Jesus. So, ibig sabihin si Moises, yung namuhay sa ng matagal na panahon, mga mahaba ang buhay ng panahon ng mga tao. Kaya, ito yung sinasabi na ang panahon ni Moises. So, sa kasaysayan ng Biblia natin, si Moises ay nagaturo sa mga tao doon sa Israelieta, Israel siguro yun, Israelieta, Hindi siya direktadong connected kay Jesus kasi si Jesus bata pa nang dumating si Jesus, matanda na si Moises, ang papel ni Moises ay yung paghanda lamang sa pagdating ni Jesus, kaya mas maaga pa nagtuturo na sa tungkol sa ating Panginoon. Kaya pala malaking papel talaga ni Moises din, So, ako rin, kaya gusto kong malalaman yung buhay ni Moises. So, yun na nga, siya ay nagaturo sa mga taga-Israel at naghahanda ng pagdating ng ating mahal na Diyos. At saka yung yung 10 utos kay Moises, mula sa Diyos,
nagtanggap siya ng 10 utos mula sa Diyos. So, sa pagitan ito ng Israelita at kasunduan nila sa pagitan ng mahal na Diyos kag Israelita. Kasi ito lang yung sa pagkakaalam ko, nagtanggap ng 10 utos si Moises mula sa Diyos sa bundok ng Sinai na naging bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. So, alamin natin yung kaunuran o ang tumbok na history ng ganong panunulat mula ata ito sa Old Testament and now sa New Testament. Kasi dito sa New Testament natin sa Lucas 2 nakalagay dito na dinala si Jesus sa templo nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises. So, ibig sabihin sa kautusan. So, sa sinulat na ito ni Moises, sa New Testament. Sa New Testament na ito. Sa Lucas. Okay? Amen, guys. Amen. Amen.